Nangingi siya ng pagkain sa kanyang kapatid. Bago ko ibigay sa ito, ibigay mo muna sa akin ang pagkapanganay mo. So, ganun, pinapakita ko lamang po dito yung kahalagahan ng pagkapanganay mo. Because, yung pagkapanganay, meron niyang special inheritance. Yun po ang halaga. Firstborn son had the right of inheritance and special honor. Ito pa rin nakasulat. Now, Jesus Christ is the firstborn. Yan po ay mababasa natin sa Hebrews chapter 8, verse 29. Sabi po dito, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Yun po ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung firstborn na kung saan tayong mga magkakapatid magko-control. So, ganun din po ang ibig sabihin po yan. Believers share the firstborn here status through union with Christ who is the firstborn. Ganun din po, kung tayo ay nakikipagkaisa, kaya po tinatawag na panganay, iglesia ng mga panganay. Sapagkat ito'y nakipagkaisa, ito ay katawan ni Kristo. Believers share the firstborn here status through union, or through unity, union with Christ, who is the firstborn. So, yun lamang po. Sana po ay makapagbahagi ako ng isang aral na ating mapapakinabangan at magpapalakas po ng ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, at nakakatuwa ng maraming kabataan po sa oras na ito. Ako po yung makakasama nyo sa umagang ito sa pag-aaral po natin sa sermon. At kagaya po nung opening ni Brother Nahom, patungkol sa suliranin at mga trials na pinagdadaanan natin, so doon din po halos tatakbo po yung sermon na pag-aaralan po natin sa umagang ito. At nakita po natin itong mga nagdaang linggo, napakaraming nangyari na mga hindi natin inaasahan ang iba't ibang dilubyo sa iba't ibang lugar na kung saan ay apektado yung ating mga kapatid. So, maganda po itong paksa na ating tatalakayin sa umaga nito. Ayan. At ang titulo po nito ay Hope in the Midst of Trial. O pag-asa sa gitna ng mga suliranin, ng mga pagsubok sa ating buhay. So, marahil lahat po sa atin, mayroong mga pinagdadaanan, may mga kanya-kanyang pinagdadaanan hanggang sa mga oras na ito. Meron po tayong mga laban na tayo lang nakakaalam sa ating mga sarili. Ngunit sa mga ganitong pagkakataon po ba, ano yung dapat natin gawin? Sino yung ating dapat na lapitan? Magpatuloy po tayo sa ating paksa. Ayon sa Romans 12:12, rejoice in your hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. O dito pa lang po sa part na to sa Romans 12:12, pinapakita na kung paano tayo dapat constant or consistent pagdating doon sa pananalangin. So sa prayer, doon po tayo makakakuha ng sinasabi natin pag-asa. And take note po yung pag-asa na sinasabi natin dito, hindi yung pag-asa na dahil positibo lang yung pananaw natin, kaya nararamdaman natin yung pag-asa. Yung pag-asa po or hope na binabanggit dito, yung hope na nagmumula sa ating Panginoon, na ibig sabihin, doon sa pag-asa na yon, nandoon yung buong pananampalataya natin, inaasahan natin yung pananampalataya
palataya na yun, na yun yung magbibigay ng pag-asa sa atin. Yun yung magpapatatag sa atin sa mga panahon na tayo ay dumadaan sa iba't ibang trials and tribulation. Ayan, sa Tagalog, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapikatian, at palaging manalangin. Napaka-importante po ng pananalangin, mga kapatid mo. Yan po ay pakipag-connecta natin sa Diyos kung saan ikinukonsult natin yung ating mga problema, yung ating mga pinagdadaanan. Kung tayo ay nangihina sa pananampalataya, pinapangina tayo ng mga trials na yon, tumakbo po tayo sa ating Panginoon. Kasi aminin po natin at sa hindi, may mga kapatiran po o may mga tao na may pinagdadaanan pero hindi makukuha sa ibang tao kahit sa pamilya mo pa yung care and comfort na kinakailangan mo. Ayan. At doon din po sa pananalangin, minsan po kasi pag meron tayong mga pinagdadaanan, mas pinapairal natin yung pride na meron tayong sariling dunong. Hindi tayo nagko-consult sa Diyos kung tama ba yung mga desisyon na ginagawa natin. Gumagawa lang tayo minsan ng mga bagay na alam natin tama para sa ating pananaw. Pero minsan kasi yung pananaw at mga desisyon na ginagawa natin sa ating buhay, yun pa yung nakakasira minsan sa ating mga nilalakaran o sa ating mga nais at util. At kaya, sabi nga, ang Diyos, minsan nilalayo ka, yung gusto mo hindi nangyayari, ang nangyayari ay yung kagustuhan ng Panginoon kapag ipinukonsulta mo sa Kanya yung lahat ng bagay na ninanais mo. At yung focus ko talaga kung bakit hope yung paksa ko ay gusto kong daanan yung mga matitinding trials ng ating mga kapatid sa iba't ibang lugar nitong mga nagdaang linggo. Una po ay yung Typhoon Pompong. Ayan, napansin po natin dyan na madaming tao yung apektuhan ng bagyo po na yan, especially sa amin po sa Oriental Mindoro, at may mga kapatiran po doon na talagang naapektuhan po yan. Sa gitna po ng mga ganyang kalamidad, mga pangyayari, kung yung mga kapwa nga po natin Kristiyano minsan, nawawalan ng pag-asa, may pananampalataya na po tayo nun, nawawalan pa tayo ng pag-asa, how much more yung mga tao na walang kinikilala Diyos o walang pananampalataya, saan sila umugot ng tinatawag na pag-asa? Sa mga pagkakataon ko kasi na yan, ay wala ng iba pang matatakbuhan o may hinga ng tulong. Ayan, meron pong mga ari-arian na hindi nakapakinabangan. Kung tayo po ay nasa posisyon, isa diyang napakahirap po ng ganyang pagkakataon. Ayan. Marami po talagang naapektuhan. At sumunod po dyan sa nangyaring bagyo ay yung earthquake po sa Bogo sa Cebu. Na hanggang ngayon po ay libo-libo yung nararamdaman sa Cebu ng mga aftershock. 6.9 kung hindi pa ako nagkakamali. Ayan, ang dami po talagang nasira. Nakita natin na ang daming mga pamilya yung apektado. Sa mga pagkakataon ko na yun, habang nag-scroll ako sa Facebook nung nakaraan, nakita ko na sabi doon, tinatawag mo nun yung Panginoon kapag may mga ganyan nangyayari sa inyo. May mga ganun po akong nabasang komento. At nakakalangkot po sapagkat totoo po yung mga ganong komento. Minsan po, kinikilala lang natin Diyos sa panahon ng pangailangan. Tinatawag lang natin yung Diyos kapag meron tayong hihilingin. Pero sa panahon na tayo pinagpapala, pinagbibigyan ng Diyos ng maluwag na pamumuhay, nakakalimutan po natin, madami pong tao ang makakapagpatunay na nung binigyan ng pagkakataon ng Diyos na makaluwag-luwag o maging maayos yung buhay, is nawawala po dun sa line patungo dun sa Panginoon. Napupokus po yung mga sarili nila dun sa blessings na binigay ng Panginoon. Minsan nakakalimutan pa ang pasalamat. Worst case po niyan, mayroong mga nasugatan, maraming pamilya yung nawalan ng kapwa nila kapamilya. Ayan, meron pa pong mga namatay na mga bata at matatanda pa ngayon na hindi pa nakikita. Napakasakit po makita yung mga ganyang pagkakataon.